Welcome to Dynamic Church International Ministries. Last service at Dynamic Kids, it was a power-packed Sunday with Teacher Peachy. The kids traveled back in time through the Flying House, Episode 5, Say No to the Devil. They witnessed Jesus, yes, face the enemy after 40 days of fasting in the wilderness. Meanwhile in J12, it was a mind-blowing throwback to the very beginning of everything with Teacher Ryan. The kids explored the 7 days of creation and wow, what a masterpiece! Let's honor him by being good stewards of his creation and living out his design for our lives. Next Sunday is another exciting ride, don't miss it! Whoa. We gather as one, hearts on fire, walking in love, lifting you higher, learning your word, growing each day, following Jesus all the way. Together we go to the ends of the earth, sharing the light, showing your worth, led by the Spirit, bold and free. You're loving us for all to see. Fellowship strong, we rise and shine. Disciples on mission, your plan divine. Together we go. Yeah, together we go. We gather as one, hearts on fire, walking in love, lifting you higher, learning your word, growing each day, following Jesus all the way. Together we go to the ends of the earth, sharing the light, showing your word. Last week, Pastor Wendell shared about salvation. It's not something you earn. It's a gift, not by works, not by religion, not by trying harder. Jesus didn't come to make bad people good. He came to bring dead hearts back to life. Through him, you are not just forgiven. You are rescued, freed, restored. Salvation isn't someday. Salvation is an eternal life. It's not a prize, it's a free gift, and every gift must be received. Believe in the Lord Jesus, and you will be saved. Acts 16:31. This week, we stepped into a place where battles are real, but hope is stronger. The House of Hope, a haven for courageous kids fighting cancer. We didn't come with answers, but with a message of love. This week, we stepped into a place where many have been forgotten. Bahay Pa Gaser, a shelter for young souls who strayed from the path. Some call them troubled, society may label them lost. But we came with a different message. They are still chosen, still loved, still redeemable. In every story of pain, there's a seed of purpose. This was not just another weekend. This was war against the greatest enemy we face, our flesh. At the mid-year core evaluation and planning 2025, we left the comforts of routine and climbed into consecration at the mountains of Cadogan, Toril, not for relaxation, but revelation. We don't want titles, we want transformation. We don't chase the spotlight, we burn in secret altars. Like John the Baptist, we cry out in the wilderness, preparing the way of the Lord. This is core, this is commitment. This is the generation who says yes to the call at any cost.
Hey there, fam! Are you ready to shop with a purpose? Join us this August 10th, 2025, from 9 a.m. to 6 p.m. for our Bazaar for a Cause. Shop, share, support. Every purchase you make helps provide for our dynamic kids, worship team, and media team, making a big difference in our ministry. Miss Sunday's preaching? Catch up anytime on Spotify. Just search Dynamic Church Sunday Preachings and listen, grow, be blessed. And let's grow together in faith, one episode at a time. Let's pray. Langit ng Amahan, salamat Ginoo kay mo aming gialaw na pod nga mag-fellowship, tapok karong buntaga para I-worship ka Ginoo with all of our hearts. We believe, Lord, nga dili lang dinhi kanamo i-worship, but the rest of our time ngay mong gihatag sa amo, we will worship you with all of our hearts. Today, Father, we welcome your Holy Spirit to minister to us. As we open our hearts to you, speak to us, Father. And we ask for your anointing, Father, that you will anoint me so that I can be effective in sharing your word. Just use my mouth and let your will be done. Let your kingdom come. Give us wisdom to apply it in our lives. In Jesus' name, amen. So, maayong buntag, for the past few service, naatay, we call this series, How to be Approved by God. And of course, may I see the hands sa mga first-timers, katong mga first time ni Ani Dini. Taas na yung mga kamot. Welcome, welcome, welcome. Welcome. Welcome sa DCIM. And of course, we have nakaschedule ta og mga restoration weekend. I believe natay restoration weekend nga moabotay. Karong September, nabay mo post diha. September 19, okay. So, inyo hanang i-take note, katong mga wala pa naka-restoration weekend, katong mga nag-invite sa inyo, you ask them on sa mga restoration weekend. From the word itself, restoration, of course, i-restore yun ta sa Ginoo sa atong original nga design and intent. So, let us continue. We are now in our series, How to be Approved by God. And for the past few services, natay mga gipang share din nga mga people nga na-test. And of course, praise God, kay nakapasar yun sila sa test, except kay Adam and Eve, nga na-fail sila sa testing. And of course, gingo din sa Bible, sa Hebrews 11 verse 39, and all this having gained approval through their faith. So sila Abel, Abraham, Noah, na-approve sila sa Ginoo tungod sa ilahang pagsalig sa Ginoo. Tungod sa ilahang faith. That's why naay testing, kay nga naman ginatest ni Lord kung tinuod anay ba jud ang imong pagsalig sa iyaha. That's why kung na kay mga problema nga gipang-agian, congratulations nga naman naalaw na siya kay ginaalaw na ni Lord sa imong kinabuhi para ma-approve jud kaniya. Amen. Kay kung tanawon ninyo, dili lang kutob lang sa gidawat nimo ang Ginoo, sama sa imong gihimo kaganiha, Lord, gi-accept ka as my Lord and personal Savior. Dili lang dapat kita kutob diha sa imong gidawat ang Ginoo. But gingon din sa John 2:23-24, now, when he was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believe in His name. Dagan nagtuo, sama sa imong gihimo kaganiha, and sama sa inyo nga nagtuo ta sa Ginoo. Gi-accepta niya, of course, gidawat nimo si Jesus Christ, gidawat pud kaniya. And kung tanawan ninyo, yang yun diya, observing His signs which He was doing. But, kung tanawan ninyo, Jesus on His part was not entrusting Himself to them. So, ang goal nato, from accepting Jesus Christ to God or to Jesus Christ entrusting His life to us, kanang backupan kaniya ba? Kaya nga naman, approve man ka sa iya. So, tanan nimong ginahimo na ang backup ni Lord,
Kung naa kay i-pray na ang backup ni Lord, i-anoint ka niya. Kung naman kay ginahimo nga sa imo ang business ba, sa imo ang work, na si Lord backup nimo nga naman, nag-trust siya sa imo kay nga naman niagi kag testing. Approve ka. Amen? Pwede ba naitaas nimo ang kamot? Approve ko kay Lord. Approve ka. And of course, dili ako ang makatestify kung approve ka. Pwede nga gi-affirm ti ka, pwede gi-affirm mo sa imong mga kauban din maayo kay ka na tao, but si Lord Rajoy mo approve sa imo Amen? And last Sunday service, ang ato ang gisgutan is ang life ni Abraham. No? Grabe ang testing ni Abraham. Gikan sa testing nga kung mas love ba niya ang Ginoo kaysa sa iyang mga relatives. Of course, naagi pog failure si Abraham pero nagpadayon gyapon siya. No? Nga nagbuot-buot ang iyang mga relatives sa iya nga na may purpose si Lord sa iyang life, but of course even na fail siya sa mga unang testing, nagpadayon. Same po sa imo kung na kay mga gipangagian nga testing nya na fail ka, padayon. Amen, ayaw give up. Na may problema sa imong kinabuhi, padayon. Ano man ginatest ka ni Lord kina siya gi-prepare for you, like Abraham na gi-promise si Lord sa iya nya na may relatives nga medyo nakahinder gamay sa iyang testing, but padayon gihapon si Abraham. So ang first test ni Abraham is test of loving God more than your relatives. Kay kabalo ba mo, pwede day makahinder sa purpose ni God sa imong kinabuhi ang ato ang relatives. Amen ba? Pwede ang mama, papa, igsoon, pwede yun ay na siya makahinder. That's why, focus lang, inay mo ang tapad, focus lang ta sa Ginoo. Amen? Di ta magpa-distract. Ikadua, nga gitest kay Abraham is test of loving God over material things. Kaya of course, i-bless man jud ta ni Lord. Kung naadjud ka sa Ginoo, i-bless man jud ka apilang material things pod, tama? Pero bantayan nimo nga dili nimo mahimong Ginoo ang mga blessing nga imong nadawat. Nga ma-neglect na nimo ang plan ni Lord sa imo kay nga naman nakafocus na ka sa mga material nga butang, even mga success sa imong kinabuhi. To the extent nga dili na ka mo dili na nimo mag-give up ang mga precious thing, which is ang ikatulo katong time nga gitest ni God si Abraham kay sa iyang anak nga si Isaac. Mao na nga kung tanawon ninyo, ang ikatulo nga testing is test of loving God more than anything that is precious to us. Nangandoy ba sila anak? Nya 90 katuig, 90 years na si Abraham, ay pa siya gihatag anak. Tapos gipangayog balik sa Ginoo. Mahatag ba na nimo? Pwede dugay na ka naning kamot sa negosyo, dugay na ka naning kamot sa imo ang ginadesire karon, niabot na siya. Kamusta man na? No? Kung time ba nga mas valuable ba kini mga precious things sa imo than kay God? No. I-test jud ka ana niya kay ngano man gusto ni Lord nga siya jud ang magpatigbabaw sa imong kasing-kasing. And kabalo ba mo para ma-comfort bud ta, ang Bible nag-start siya sa Genesis og testing. Tama? Gitest si Adam and Eve. But nag-end ang Bible sa Book of Revelation og reward. That's why kung niagi kag testing, dili lang na puro testing ang the rest sa imong kinabuhi, nay nagpaabot nga reward sa imo Napa mo diha? So pasabot nga temporary dahil ni mga testing sa tong kinabuhi, mga pagsulay sa imong kinabuhi, temporary na. Kay ngano man nay nagpaabot nga reward. Basahon na to sa, di ba sa Genesis is the first dito sa Bible, kung tanawon nimo Genesis sa creation, tanawon nimo diri sa Book of Revelation, which is the last book sa sa Bible, sa Book of Revelation, chapter 22. Mao man pinakalas nga chapter sa Bible, 22. Ang Revelations 22. Sa verse 12, unsa man diha? Behold, I am coming quickly. Ingon si Jesus Christ, and my reward is with me to render to every man according to what he has done. Musta man ka? Nagduda ba ka sa iya Padayon ba gihapon ka despite sa mapagsulay sa imong kinabuhi? Amen? Kaya nga naman, na-reward gunit ang Ginoo. So, dili siya reward nga naluwas ka, pero a certain degree of closeness ba?
Yes, gidawat man nato tanan ng Ginoo. Gidawat man kaniya when you accepted Him, gibayran man kaniya sa cross, gipasaylo niya imo ang sala. Pero diri lang ta kutob si reward. Ang pagdawat man gud nimo sa Ginoo is just a foundation sa imong kinabuhi. Tama? Kailangan man nato dawaton si Jesucristo, pero dili pwede nga kutob lang ka sa foundation. Sa ka-building, na ay foundation. Pero kailangan man nimo butangan og mga bintana, butangan nimo pertahan, pagwapuhon man jud nimo ang building, and dili pwede nga kutob lang kag dawat sa Ginoo. Dapat na jud maayos sa imong kinabuhi, maayos ang imong batasan, maayos ang imong pamilya, mao man jud ang vision nga gihatag ni Lord ani nga church. Tama? So, it's not from just accepting which is foundation, kailangan jud no nga ang superstructure maayos, which is daghan kay kag agian nga testing para jud ma-fulfill ni Lord ang gusto niya may tabo sa imuha. And magkita mo sa Ginoo, liwat na kag batasan sa iya, liwat na kag kinaiya sa Ginoo. Amen ba? And na ay nagpaabot nga crown. So katong mga na-approve ni Lord, na kay reward, na kay crown nagpaabot. Amen? Mao gani gingon sa James 1 verse 12 niya na siya diha. Blessed is a man who perseveres under trial. Bulahan daw tong mga tao nga nagpadayon despite sa ilahang mga pagsulay sa kinabuhi. Problema sa kwarta, problema sa bana, problema sa health, problema sa imong trabaho, daghan kay problema sa imong relatives. So daghan kay mga pagsulay, pero bulahan daw tong nakapadayon. Amen? Oh. For once, ma-approve daw ka sa Ginoo, he will receive a crown of life. Kalami na ba, no? So na jud ay nagpaabot nga crown o nga reward sa imuha kung nag-persevere ta. Amen? Which is, gipromise niya ni katong mga nag-love sa Ginoo, katong wala nagduda ba? Katong wala ni backslide. Wala ka nang ni-atras despite sa mga testing sa ilang kinabuhi. Bulahan daw ka, ana. Amen? Tapi ka daw imong tapat, be, kay basig bugat-bugat na nang iyang gipang-agian. Bulahan di ay kaing na. No? So, if you overcome, you will receive a crown of life. Kabalo ba mo ang last book nga gisulat ni Timothy, ni Paul, sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, yan diya. Si Paul niya, grabing ipangagian, I have fought the good fight. No. I have finished the race. And I have remained faithful. Grabe, daghan kay siyag mga gipaglaban niya ang iyang pagsalig sa Ginoo. Kay kita, daghan kitag kaaway. Lahi ato ang mga kaaway. Kaaway mong bana, kaaway imo ang asawa, kaaway imong igsuon. Lahi ato ang away. Nga dapat ang imong ipaglaban is imong pagsalig sa Ginoo nga dili jud ka ma-fail. Amen, dili ka mo give up sa imong pagsalig sa Ginoo. Which is mo nag-emphasize ni Paul, I have fought the good fight. Kaya abi nato ang pinaka-the best nga away nga to ang na-observe is ang away ni Pacquiao. Dili ay, ang pinaka-the best nga away nga ginatanaw ni Lord, giunsa nimo pag sukol sa imuhang pagtuo nga dili ka mo give up, dili ka pildihon sa imuhang pagduda or doubt. Amen? Kanang imong ipaglaban mo ang imong faith. Amen? Kiniabot ang testing para matest imong faith. And katong mga sila, Abel, Abraham, Noah, na-approve sila sa Ginoo nga naman because pasado sila sa ilahang pagtuo. Ipaglaban nila ilang pagtuo. Apil po ni sila Paul, Timothy. Remind si Paul kay Timothy. Tama? And, sa mandire, I fought the good fight. I have finished the race. Pwede nga sa race, kapuyon ka. Tama? And, nahimo gihapon siyang faithful sa Ginoo. Wala siya nag-doubt kay Lord despite sa iyahang magipang-agian, na shipwreck ba atog barko. Nang sa nagyayon ni Paul, gipriso, gipaak pa siya bitin, grabe pang sakit, unsa man ang gipang-agian niya, daghan kayo, gimak, gilatos, tanan na lang gipang-agian niya. But still, remain daw faithful si Paul kay Lord.
And now, unsa man ang gipaabot niya nga price? Now the price await me. Nay nagpaabot nga price siya, the crown of righteousness with the Lord. A righteous judge will give me kanusa on the day of his return. Magkita mo ni Lord na siya bit-bit nga crown nimo. Amen? And the price is not just for me. Dili lang para daw kay Paul kani nga price, but for all. Inay mong tapat, appeal po day ka. Unsa man niyang ginudiya? But for all who eagerly look forward for His appearing. So kung ikaw, nag-hope ka, nga mobalik ang Ginoo, nag-hope ka nga na kay prize madawat or reward nga madawat sa Ginoo, maningkamot jud ka nga ma-approve sa Ginoo. Amen? So, there is a Luke 14 verse 28. For which one of you, no, yang gingon diha, he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it. Otherwise, when he has laid the foundation and it is not able to finish it, all who observe it begin to ridicule him. So, dili po ta mo sugot ani, no? Sugod na ka, gidawat nimo ang Ginoo, na laid ng foundation sa imo. Unya karon ginabago ka sa Ginoo, ni give up ka. Kantsawan ra ka. Diba, ikaw man to kasimba-simba tong una diha sa Apobyo, no? Ikaw pag na sige di group sa tuwa, sige kag invite tong una sa mo. Naon sa naman ka? Ibalik lagi kag bisyo. Ibalik lagi ka sa imong batasan, no? Nangilad naman nun imong batasan. Ayaw in tawon kantsawan jud ka ana. Kailangan na jud mo ipaningkamutan, pasaran ninyo ang testing sa inyong kinabuhi. Pasaran nimo imong silingan diha nga palahubog kay magsigi og tintal sa imo ha. Pasaran nimo ang imong bisyo, pasaran nimo ang batasan sa imong asawa, batasan sa imong bana. Tagan kay ka kay pwede nga kabi mo ka on fire karon, pag abot sa kwan, wala na human ba ang balay? Kailangan jud pag-lay down nimo sa foundation, which is when you accept Jesus Christ, kailangan mahuman jud tanan ang superstructure. Kay pangit man ang balay nga way bintana pud no, way portahan, way kusina. Pustiray gibutang nimo, mapuy-an ba na? Dili. So nga ni daw ang picture sa isa ka tawo nga wala jud kapasar og testing. Mura kag nitukod og foundation nga walay superstructure. Gibiyaan ba? And I pray nga dili na ikaw, dili na kita. Amen ba? So padayon ta sa testing ni Joseph. Si Abraham, gitest siya sa iyang mga relatives. Gitest siya sa kwarta o material things. Gitest siya sa mga special nga mga possession nga naa siya. Unsa pug ka na itabo kay Joseph? Excited na mo? No? Yeah. Ano ba niya? No? Okay. Sige. Okay, number 1. Asa gitest si Joseph? Gitest siya sa ilahang balay. Actually, ang testing ni Joseph is places. So, of course, number 1 nga test niya is sa home. Ikaduha is sa place of work niya, sa trabaho. And ikatulo, in a very difficult place. Of course, no? Kita man nato ang life ni Joseph, no? Idala siya sa prisuhan. And ang pinakalisod nga test nga iyahang giagian is in a place of prosperity. Kani jud di ay no? Ang pinakalisod nga agian, which is tanawon ninyo si Joseph, siya ang pinaka-first nga young man in the Bible nga pinaka-God-fearing nga giportray sa Bible si Joseph. So makita ninyo, he's at the age of 17 years old, no? Kung tanawon ninyo sa Genesis 37 verse 2, these are the records of the generations of Jacob. Joseph was 17 years old, was pasturing the flock with his brothers while he was still a youth. Kita ninyo, kamo nga mga youth, bulahan kay mo kay madunggan ninyo ni nga mensahe karon. Amen. Ngano man si Joseph gisugdan siya testing at the age of 17. Sa ato pa sang sinugdanan jud ay sa testing nato is sa balay. Sige. In first testing ni Joseph is in the home or in the house or in the home. Genesis 37 verse 3 to 4. Now Israel loved Joseph more than all his sons,
because he was the son of his old age, and he made him a vari-colored tunic. His brothers saw that their father loved him more than all his brothers. So gasilos ang iyang mga igsoon. And so they hated him and could not speak to him on friendly terms. So suko kayo permanente ang iyang mga igsoon. Maka-imagine ninyo, nagpuyo ka sa isa ka balay, nga kontra nimo tanan ang nagpuyo sa balay. Murag kontra kay ka ba? So, dili sila makastorya o maayo sa iya, ha? Pwede siguro nga butan si Joseph nga, iya kakita ka, o kuhan, sa, mga anak, dahil no, kanan na yung anak mga batasan, marag, sa may problema ano niya sa kuha, mga anak ba no? Marag igsoon mo, papa nimo, mama nimo, marag kontra dyan nila sa imuha, sa tanan sa balay. And, tanawan ni, basahon nato sa Bisaya, Genesis 37 verse 4, apan nakita sa mga igsoon ni Jose, nga mas gipangga siya sa ilang amahan kay kanila. Nasuko sila kang Jose o kanunay nila siyang gisultian og sakit nga mga pulong. Kinsa man diri nakaagi ani nga kada storya sa imuha, sakit kay manakit, sakit kay mo storya ang mga kauban nimo sa balay. Congratulations! Kailangan na nimo pasaran. Ayaw glaya sa inyong balay. Amen? Naba mo diya? Kanang ingnan ka. Ikaw ba dugay ka mata? Kaon ra ka permanente diri. Ay Lord, tabang magbago jud ko Lord, no? Kana, no? Halos tanan na lang jud kontra nimo, no? Yeah, so tanawan ninyo si Joseph baya before siya nga nahimong second most powerful nga leader sa tibuok kalibutan. Kay kato nga time, ang Egypt ba yung pinaka-powerful nga lugar? Then, of course, no, before siya gihimo nga pinaka-second most powerful nga leader sa tibok kalibutan, kailangan siya, i-train siya sa balay with difficult family members. O na, nga, kung naka-experience ka ni sa balay, nga naka-experience ka og nanig mga batasan, then, congrats, no? Kay even si Jesus Christ, dili ba siya welcome sa iyang mga igsoon? Dili mo tuo ang iyang mga igsoon sa iya. Nakuha ninyo? So, same po sa imo, ha? Pwede nga murag, wakay pulos ninyong balay, tanaw nila sa imo, wakay pulos. No? Of course, no? Ayaw og pangluod sa mga kauban nimo sa balay. Mao man ay problema gud na to, mangluod. Unya, himuon ka sa Ginoo nga pinaka-second most powerful nga tao sa kalibutan, nya ludanon ka. Matay tanan imo ang kauban kung mangluod ka, kay pwede man niya ipaihaw tanan. Delikado ka nga leader kung dili ka makapasar aning pangluod lang sa imuhang mga kauban sa balay. Nakuha niya ninyo? That's why part ni di ay sa training ni Lord for us nga mahimutang overcomer, no? To be free from bitterness against family members who hurt us. Kailangan ka ma-set free di ay og bitterness. Mao di ay training ground nato. Amen? So, kini nagsugod na. Lagot na ganing mga igsuon, no? Gidungagan pa yung Joseph. Sige, nagsugod sa iyang damgo. Genesis 37 verse 5. Then Joseph had a dream. When he told it to his brothers, they hated him even more. Nisabot sila kalagot kang Joseph. Kabalo ba mo, kani nga dream ni Joseph na fulfill ni 15 years after his dream. Kuha ninyo, dugay-dugay pa. Sa ato pa, taas-taas pa nga proseso. That's why ikaw nga youth karon nga na din he, or ikaw mga naglingkod, na kayo magipang-go through karon sa mga people around you, na iplano si Lord sa imo nga nung gi-allow na niya, kay ginatulid niya imong batasan. Naba mo diha? No? And, mo niyahang kwan, dream, Genesis 37 verse 7. Behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf rose up and also stood erect. And behold, your sheaves gathered around and bowed down to my sheaf. So, kung tanawon ninyo, ang isa, next niya nga damgo sa verse 9, now he had still another dream and related to his brothers and said,
Lo, I have had still another dream, and behold, the sun and the moon and 11 stars are bowing down to me. Asa ka? So, unsa may pasabot ani? Ni samot kasuko ang iyang igsuon, kay nga naman, giapil man po niya ang iyang stars, ug moon, ang iyang papa, ug mama, nga niabot daw ang panahon nga, ni bow down. Imagine mo, no? Sa tanan ba naman po, maura ni si Piat po ni Joseph ba? Nga, ayaw pataka og storya sa imuhang dreams, samot na kung paborable sa imuhang dream. Kay dagang kay mga siluso. No? So katong iyang kwan, naglagot nang iyang mga igsuon, gipasuya pa yun. Taman nga kamo nga mga suyaon, mga dili po ni ngana, no? Kamo nga mga igsuon ako. Akong damgo ba, nang luhod mo tanan sa kuwa, apil si mama o papa. Tanaw, ginibagaway batasan, no? Ana siguro mga igsuon niya. So, ana nakasuko ang iyang mga igsuon. Tama? No na, kung tanawon ninyo, no? Sabagay, ang dream, dili, ako lang mo i-remind ha, nga ang dream, dili, tanan gikan sa Ginoo. Kabalo ba mo, nga kung unsa ang imo ang ginauna sa adlaw, maupod na, kadaghanan nga mo gawas sa imong dream. Kaya di man mo na matago sa imong subconscious. Consciously, yes, mo na siya. Pero kabalo ang imong subconscious, nga, mao na imong ginauna-una, mao na mo gawas na sa imong dream, ang imong ginauna-una. And can you imagine, si Joseph at 17 years old, gauna-una siya sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi, gi-confirm ra pod sa Ginoo sa iyang dream sa gabi. Tapos kayo magsigag una-una, magsigig kag tanaw og Netflix, tapos kwan, tingala ka tanaw ka ng horror. Tingala ka, gigukod po ka sa tanas sa gabi. Tapos, grabe itong akong damgo, ano ko. Ano man? Asa mo sa mati mong gihimo maghapon? Tanaw kag Netflix. Tanaw ka aning mga horror. Oh. Tapos, grabe kayo. Tapos, kwarta. Sige kag una-una og kwarta maghapon, magtingala ka, dagang kwarta, nanulis kag bangko, unsa ba nang imuhang gipanguna-una diya. Kay pwede man pod na og kanang sakyan pod sa yawa ang imuhang damgo. Pero kabalo ba mo, ang dream, bantayan ninyo kung gikan sa Ginoo, ang dream gani is related sa imuhang future. Gikan na sa Ginoo. Kay nga naman, dili man katagna ang yawa sa imong future. Ang Ginoo man. So kung tanawon nimo, kato siya, future man tong may tabo kay Kwan, kay dream, kay Joseph nga maayo. That's why i-confirm sa Ginoo sa iyang dream. So, mo na siya nga, tanawon ninyo, at that age, 17 years old, kato nang ginaisip ni Joseph nga ang plan ni God sa iya ha. Nganong gi-allow to ni Lord nga ma-dream ni Joseph ang kato nga future niya, nga plan ni God sa iya nga mahimo siyang ruler. Ngano man para ma-affirm si Joseph nga pag-abot sa iyang mga testing, dili siya mo give up. Mao na naapoy purpose ang atong mga dreams nga ginahatag ni Lord sa ato. Para dili ka basta-basta ba mo give up. Amen ba? Sige, padayon ta. Kung tanawon ninyo, dirita sa Kwan. Okay. Genesis 37, verse 13. Israel said to Joseph, so ako lang tamo kanon nga si Jacob man niyang papa no. Tapos pag encounter ni Jacob kang God, no, dito sa Peniel or sa pagtabok niya sa Jabbok River, ang gihatag sa iya nga pangalan is Israel. Diha bitaw na gikuha karon ng pangalan sa nation nga Israel. Tama? So nawon ninyo, Jacob ang pangalan na niya. So si Israel papa na ni Joseph. Karon, niya na siya diha. Israel said to Joseph, "Are not your brothers pasturing the flock in Shechem? Come, and I will send you to them." Yan na siya. And he said to him, "I will go." Kung tanawon ninyo, si Joseph has an attitude of respect sa iyang parents. Dili dapat mawala ang respeto di ay nato sa ato ang ginikanan.
Tanawan nyo, pagsugo kang Joseph, at tuwang imuang kwan, imong igsuon. Yan na siya. Kabalo good si Joseph, nga suko ang iyang mga igsuon sa iya. Kontra good ang iyang igsuon sa iya. Pero sa iyang kingon, walay dagang rason, I will go. Mao kamo nga mga youth, respeto ninyo inyong ginikanan. Suguon gani mo, wala mo dagang rason. Samaan ni Joseph ba? I will go. Hugas plato, dagang pagrason. Yan na. Oh, dili, I will go. Suguon ra ka mo, pilo sa mong gigdaanan. Dagang rason. Nga naman, dili, I will go. Oh, I will not go man. No? That's why kita nga kamo nga mga anak, magpabilin dapat ang I will go. Amen? Pabilin. Kana suguon ka. That's why, si Joseph, kita ninyo, ginatest ni Lord ang iyang karakter sa balay. Before ka-entrasan sa pinaka-second most powerful nga posisyon sa kalibutan, ako saning papasaron sa sugo pa lang sa iyang ginikanan. Naba mo diya? Nangandoy ka magdoktor, nangandoy ka mag-nurse, nangandoy ka mag-abogado, nangandoy ka ano ang profesyon mo? Maging teacher, di ka masugo sa imong ginikanan. Nauno sa. Before ka intrasan ana ni Lord, at least kabalupod ka masugo. Kay lisod man pod na nga na kay leader or boss pag-abot sa imong trabaho, na kay employer. Tapos dili ka masugo. Sayang imo ang gieskwilahan. Tanggalon jud ka diha. Naba mo diha? Kay kabalo mo karon ang mga bata, hinay-hinay nagkawala og respeto sa ginikanan. Naba mo diha? Mas isog ng mga anak sa ginikanan. Wala na respeto, di na masugo. That's why giingon sa Bible, no? Honor jud nato atong mga ginikanan. Amen? Para it will go well with you. So young men and women nga na din God wants to bless you. Ang Ginoo gusto jud ka i-bless. Amen ba? Pero magpadayon dapat ang pagrespeto nimo and pag-honor nimo sa imong ginikanan. Never despise them. No? Never speak rudely to them. Even dagko na mo. Even adult na mo. Naba mo diya? Mao na ang pinakauna jud nga testing jud nato is sa balay. The first test of a young man is in his home. So, mga yot, taas niyo mga kamot mga yot. Apil ta. Pasaran nato ang testing sa balay. Pasaran ninyo ang baba sa inyong ginikanan. Amen? Kusog kayo nag-imin sa likod. Amen? Para mana sa inyong ikaayo. Nabalo diha? Ngano mang yaw-yawan mo, kay di mao, wala ni subay inyong batasan sa pagbuot sa Ginoo. Genesis 37 verse 14. Then he said to him, "Go now and see about the welfare of your brothers." Palong lagi ato kuan, okay? Tanawon nimo ha. Gisugo ni Israel si Joseph. Oh. Then he said to him, "Go now and see about the welfare of your brothers and the welfare of the flock, and bring word back to me." Mao ni sugo ni Israel kay Joseph. Adtuoy mo mga igsuon, tanawa ang ilang kahimtang, apil pod ang ilang mga alaga. Niana ang iyang papa kang Joseph. So he sent him from the valley of Hebron, and he came to Shechem. A man found him, and behold, he was wandering in the field. And the man asked him, "What are you looking?" He said, "I am looking for my brothers. Please tell me where they are pasturing the flock." Then the man said, "They have moved from here, for I heard them say, 'Let us go to Dothan.'" So Joseph went after his brothers and found them at Dothan. So kung tanawon ninyo,
wala ang mga igsuon ni Joseph sa Sikem. Nibalhin daw sila sa Dotam. Pwede ko unta nga muuli na si Joseph kay nana siya rason sa iyang papa nga dili niya adtuan ang iyang mga igsoon kay wala naman sa Sikem. So nibiyahe pa siguro to si Joseph og wala na ako na research sa Google kung sa kalayon ni siya. But of course busig kung gisugo siya dinhi, wala man dinhi. Nibaktas pa jud siya padulong siguro Turel. Baktas man po siya atong time. Now, tanawan ninyo, wala niya nakukita. So, unsang aside sa grabe ang pag-respect and honor ni Joseph sa iyang ginikanan, na ay sense of responsibility si Joseph. Gitest siya ba kung na ba siya sense of responsibility? Kana ganing suguon kasindahan, palit og tuyo. Ha? Balay pa lang ha? Palit og tuyo di asindahan, be? Wala tuyo, day. Mga ang baligya. Uli dayon ka, excited ka. Wala daw tuyo. Pero naago dito pikas tindahan. Kaya ang gisugo sa imo adire raman, wala man. Uli na lang ka, kay tamad lagi. Iyon sa pag-entrust sa imo sa ikaw ang most nga powerful, second most powerful sa kalibutan. Nga wala kay sense of responsibility, wala kay initiative. O ganina nga, para sa atong nakoy gisugo dito sa balay. Butangi og butangi og kanang tawag gani pagkaon ng manok. Ana ko. Wala na gani mainom ang manok, wa pagibutangan og tubig. Unya mangandoy ka, mahimo kang teacher, wa kay sense of responsibility. Pwede nga kung wala man ko kay sense of responsibility, kung unsa lang ang gibutang sa imuhang kuan karon, sa imuhang for example, mag-teacher ka. Kung unsang gibutang sa imuhang manual, maura jud to ang imuhang tumanon. Unya ang imuhang anak, ang imuhang estudyante karon kay nay problema sa pamilya, wala man appeal ni siya sa ato ang handbook. Ngano man sa balay pa lang wala kay sense of responsibility. Mao na diya sa balay gina-train ka tuwa ba sense of responsibility? Kuha daw ang remote be. Kuha na pala imong mama, papa. Asa man pa? Nabutang lang ako diya sa tapad sa sa electric pan. Yan, nahulog di ay. Wala man diri pa. Dili na ko ka mag-initiate, mangita diha gamay basig nahulog. Mao na ang batasan, dili ka intrasan ni Lord. Ug panalangin kung kana pala nga batasan nimo di nimo ma-overcome sa balay. Nana diri sige giyaw-yaw, sige kung kana sa balay pod. Kana pod diri sa pikas, no? Sige, at least ba nga na-reflect sa ato magbag-o ta. Amen? Napa mo diha? There must be a sense of responsibility nga nakita nato kay Joseph. These are the little things in which God tests a young man before he was given him a tremendous responsibility. Ginagmay lang nga sugo sa ginikanan, tuman. Amen? Kung naamay kailangan nga i-pay the price gamay para ma-fulfill ang iyang sugo. Sama ni Joseph, wala sa Sikem, ni baktas pangitaon jud niya, ngano man, kay ang sugo, bisitaha imong igsuon. Amen ba? Naba mo diha? So, sa Bible, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Para mahimong hamloy ang imuhang pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan. It may be well with you. Okay? Naba mo diha? So, unsay nahitabo? Pagkakita niya sa mga igsoon, mao na ning nahitabo kay mga siluso lagi mga igsoon. They said to one another, "Here comes a dreamer. Now then, come and let us kill him and throw him into one of the pits, and we will say a wild beast devoured him. Then let us see what will become his dreams." Tanaw na to, binananing ko, no? Hanginon. Mana siguro yung mga igsoon, parang mga hanginon, no? Tanaw na to, atuan na lang ni ilabay sa pit or sa bangag or sa well nga walay tubig, no? Kay tanawon nato kung matuman ba ang iyahang dream, ang iyang damgo nga nang luhot tatanan sa iyaha. See? Nakuha ninyo? Kabalo ba mo? Kung naadji plano ang Ginoo sa imoha and tama ang imong response sa Ginoo,
walay makapatay sa imuhang dream. Walay makababag sa plano sa Ginoo. Imagine mo plano unta siya patyon pero wala na hitabo. Ngano man, tama ang kasing-kasing ni Joseph diha sa Ginoo. Amen? 21. But Reuben heard this and rescued him out of their hands and said, "Let us not take his life." Reuben father said to them, "Shed no blood, throw him into this pit that is in the wilderness, but do not lay hands on him, that he might rescue him out in their hands to restore him to his father." So, bantayan ninyo, nga naay padalang Ginoo nga mga Reuben sa inyong kinabuhi. Kung na may mga nagplano og dili maayo sa imuha, and ayaw kabalaka kanay mga Reuben sa imuhang kinabuhi. Amen? Pwede na imuhang tapad. May imong Reuben sa imuha. Pwede mo save o mutabang sa imuha para ma-fulfill ni Lord ang iyang purpose sa imuhang kinabuhi. God's purpose for your life cannot be frustrated. Dili jud pwede nga dili siya ma-fulfill. It will be fulfilled. Amen? God will protect you even someone tries to kill you. Ako kapila na ako maaksidente. Wa ako gikuha dayon sa Ginoo nga naman naapay plano ang Ginoo sa kuha. Amen. Di ko mahadlok moadto dito sa maximum sa dapikol nga naman kabalo ko nga dili pa nako panahon naapa ang planong Ginoo sa kuang kinabuhi. 5 ka tuig mi kasulod-sulod dito sa pinaka mga notorious nga mga tao. We talk with them, we bless them, we pray for them, we encourage them, we train them. Ang uban mahadlok ngano man daw naa daw sa historya ng dapikol nga gipang hostage ang mga nanulod diha. Walay makadugay. Pero ang confident namo na ang Ginoo sa amuang kinabuhi. That's why walay nahilabtan sa amuha. Ana ka kung align ang imong heart sa Ginoo, walay kinsa makahilabot sa imuha. Amen? Magpadala jud si Lord og mo rescue sa imuha. In verse 25, then they sat down to eat a meal, and as they raised their eyes and looked, behold, a caravan of Ishmaelites was coming from Gilead, and their camels bearing aromatic gum and balm and myrrh, and their way to bring them down to Egypt. Come, let us sell him to the Ishmaelites, and not lay hands on him, for he is our brother, our own flesh, and his brothers listen to him. So take note, kung tanawon ninyo, gibaligya na lang nila si Joseph. Asa man siya padulong? Sa Egypt. Kung asa ipulfill ni Lord ang iyang promise kang Joseph. See, tanawon ninyo? Then, kung tanawon ninyo, Genesis 37 verse 28, then some Midianite traders passed by, so they pulled him up and lifted Joseph up of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. Thus, they brought Joseph to Egypt. Kabalo ba mo? Asa siya doon? Asa siya himuon nga ikaduha nga most powerful nga leader sa Egypt. Kinsa ang nagfulfill sa first step sa plan ni Lord? Ang iyahang mga kaaway. Ang iyahang brother. Nakuha ninyo? Ang iyang mga brothers. That's why, kung tanawon ninyo, no? Kabalo ba mo nga pwede di ay nga mo fulfill sa plan ni Lord sa imuha kanang imong mga kaaway? Pwede na ka din karon, no? 'Di ba makita ninyo sa mga vloggers, no? Nagaman tag mga vloggers din. Daghan kay ni sikat nga mga vloggers tungod kay ginaaway. Ginabash sila ba? The more daghan mo bash, the more mo engage ang ilahang mga kwan, no? Mga sitaw gani, mga page, no? Viewers. So, makita ninyo nga pwede di ay kini mga naglagot sa imuha gamiton sa Ginoo para ma-promote ka. Amen. Naba mo diha, that's why dili ka dapat mo give up kung na may mga negative nga mga people around you. Amen? Pwede sa imuhang kuan, no? Sa imuhang pamilya or kauban nimo sa imuhang work, kung unsa man na siya.
pwede ka ng mga negative nga people, siya di ay ang gamiton nga step 1 ni Lord para ma-promote ka. Amen? Naba mo diya? That's why, kailangan nimo i-love jud ang inyong mga enemies. No? Mao gani gingon sa Bible, no? Matthew 5:44. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Amen? Tanawa na mong tapat kung mao ba na imong kalaban. No? I-love ni mo na siya. Kay siya ang gamiton ni Lord nga step 1. Amen? Naba mo diya? Kay kabalo ba mo, all things will work for good. Romans 8:28. And we know that God causes all things to work together for good for those who love God. Kung love ni mo si Lord, siya ra yun mag-cause and everything for your good. Amen? Naba mo diha? So that's why kamo nga mga bata or kamo nga mga youth, short lang ang inyong pagstay sa inyong balay. Enjoy ninyo ka na nga testing, pasaran ninyo. Nga naman, pag minyo ninyo, lahi na sad nga testing ang gamiton ni Lord. Haba mo diya? Muang bana na sad mo nga tubangon. Lord, abi na ako nauman ako sa kuang mamagpapa, Lord. Abi na ako nauman ako sa kuang igsoon. Tuwara, masamot naman noon na pod. Congrats! Another level na sad na. Amen? No? So, unsa man ang next nga testing ni Joseph sa iyahang work. I believe, no, daghan naga-work sa tuwa dinhi, daghan nagtrabaho, daghan naga-business. Ikaduha di ay nga gamiton sa Ginoo is ang place nimo sa imong work. Okay. So, verse 36, Genesis 37, verse 36. Meanwhile, the Midianites sold him into Egypt to Potiphar. Okay? Pharaoh's officer, the captain of the bodyguard. So, kung tanawon ninyo, no, gidala si Joseph, gibaligya siya dito sa balay, no, ni Potiphar. Siya ang general, no, siya ang head sa bodyguard ni Pharaoh. No? Kung tanawon ninyo, nahimo siyang slave dito, nabayran naman siya, gipalit naman siya sa ato siya, wala siya katungod. Sugunon siya dito, luy kay si Joseph. Oh, ikaw limpyo ana, ikaw siliga na, ikaw kuan, so tanan. And can you imagine ang na-experience ni Joseph? Ha? Siyempre, dili jud espesyal iyang tulganan. No, kay slave man siya. Then ikaduha, ang next ana niya, wala jud siya kaila dito. No? Pwede nga siya rin na lahi, no? Pwede sa iyang work dito, mingaw kay siya, wala gud siya mga igsoon, wala siya yang papa. No, murag siya ray kakaiba dito sa iyang place of work. Can you imagine ka na nga testing nga gi-allow ni Lord nga iyang nga giana ni Joseph, no? Kanang ikaw ray na lahi. But take note, tanawon ninyo, Genesis 39 verse 2, the Lord was with Joseph. Dapat makita na sa mga kauban nimo sa trabaho nga nagkuyog ang Ginoo sa imuha. Sa ato pa, gikan sa balay, naan ang Ginoo kang Joseph, pag abot niya sa trabaho, naagyapon magkuyog ang Ginoo sa imuha. As long as you are faithful sa Ginoo. Amen? Then, kung kauban nimo ang Ginoo, tama ang imong heart sa Ginoo, unsa may nitabo sa imuha? He became a successful man. Even slave lang si Joseph, nahimo siyang successful. Pwede nga, tung una nga wala si Joseph sa balay ni Potiphar, dili sinaw ang ilang salog. Pag abot ni Joseph, purti ng sinawa, successful kaayon ng iyang paglampaso. Successful ang ilang CR limpyo. Successful ang ilang balay at peace nga naman, naman ang Ginoo kang Joseph. Ikaw nga na din ni, kamusta man ka? Makita ba nilang Ginoo sa imong kinabuhi? Successful ba? Nahimo ba kang blessing sa uban when you are working? Kana mapansin nila ba? Nga naa ka din ha, nahimo kang blessing, di ka mahimong pisti sa inyong trabaho. Dili ka mahimong ka ng murag pabugat sa imong mga kauban sa trabaho. Kana kaning lahi lagi ni siya, no? Murag
Kanang mahimo kang blessing ba? Kay si Joseph, nahimo siyang blessing sa balay ni Potiphar. Successful daw siya sa tanan niyang ginahimo. Then, he was in the house of his master, the Egyptian. So, anong successful siya? Because God was with Joseph. Then, magtingala, kung tanawan ninyo ni sa verse 3. Genesis 39 verse 3. Now his master saw that the Lord was with him, and how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. Kabalo ba mo? Napansin jud no sa iyang amo nga naadyoy Ginoo kang Joseph. That's why sa atua no, lahi jud dapat ang imuhang batasan kung naa ka sa Ginoo. Dapat mapansin ka ba nga the best kay ka nga man, dili pwede nga mosulod ka sa trabaho, mosulod na kang late niya mag-Facebook ra ka. Tapos tanan nimo nga kauban diha naningkamot na inya ikaw. Wala din mo ginahatag ang imong best. If the Lord was with you, the best man ang Ginoo, the best pud imong mahatag. Mawitaw na nga akong gina-correct ni atong mga media team, kining tanan din ni man. Naa naman ang Ginoo sa inyo ha. Even sa atong docu team, tanan-tanan ni sila. Ihatag ninyo inyong best mo na akong ginaingon sa ila. Nganuman, naman ang Ginoo sa imo ha. So excellent ang Ginoo, excellent po di mo ipakita, dili ilawsi. Amen. And kung tinuod jud nga na ang Ginoo sa imo ha, tanan nga gunitan sa imo ang kamot, it will become a blessing, mahimong blessing. Ang imuhang work, mahimo kang blessing. Which is praise God na makita na ako sila, grabe, naiuban diha, mugunit og laptop. Pagkagunit sa laptop, maayo kay sila mag-edit. Mahimong blessing. Nga naman, the Lord was with them. Pati ang camera, no, akong gina-check kay usay, murag nay fog diri sa bangan. Pangita mo paagi unsaon nato na pagsulbad kay mura kong nasa kaulapan habang naga-share ko din mura nga na bang. Kita ninyo, balhin daw ng suga diha. Anak na po, nihayag na sad. Lagom na gani ko, ngit-ngit pa jod. Muya na, di ba di ta makitaan ba? I-record na lang ninyong audio ani, kung dili na jud ta makitaan. But makita na ako ang ilang desire nga, they are doing their best gihapon. No? Ning kamot, dili nga ka ng okay ra. The Lord was with you, excellent ang Ginoo, excellent po di mong mahimo. Amen? Naba mo diha? So ikaw karon nga naa din even unsa imo ang business, unsa imong posisyon ana, dapat mapansin jud ka nga lahi jud ka naa kay Ginoo. Dili ka mo compromise ba sa imong trabaho. Kung tanan imo ang mga kauban, way mga batasan kay puro lang ka ng pitiks-pitiks nang sa trabaho, ikaw ihatag imong best, lahi jud ka kay nganuman gitawag ka sa Ginoo din na sa imong trabaho, gibutang ka temporarily diha. Kung hatagan man kag plano sa Ginoo nga hatagan kag business, ihatag imo ang best. Amen. Gina-testingan ka ni Lord how to discipline your time, how to give your best. Tapos pag abot na sa imong kaugalingon karon nga negosyo, wala na, dili nimo maatiman ngano man nagsugod man ka nga pitik-pitik sa imong trabaho. Wala nimo nahatag imong best. That's why you need to pass the test sa imong gitrabahuan. Amen. Naba mo diha? So dapat excellence, no? Order even sa balay, no? Even sa imong trabaho. Dapat order, dili ka disorder diha. Naba mo diha? Genesis 39 verse 3, yan mo diha. The Lord caused all that He did to prosper in His hand. That's why God wants to bless the works of your hand. Kailangan, no, manotice jud na sa uban nga gi-prosper jud ka ni Lord nga naman. Because the Lord is with you. Makita, mapansin jud sa uban, lahi jud ni siya. Lahi jud. Naa jud ang Ginoo aning tawhana. Amen? Diba, gingon sa Psalms 1 verse 1 to 3, there is a last verse. Sa verse 3, yan na siya diya. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of the sinners, nor sit in the seat of the scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. Pag-abot diri sa baba, sa verse 3, and in whatever he does, he prosper.
Kung tinutanay jud imong relationship sa Ginoo, align ka, in tune ka sa iya, gadu ka sa iyang purpose, na ang Ginoo sa imo, tanan daw nimo nga himon mag-prosper. Amen? Pag ana, makita na ako ang uban diri, no? Kita na ako nga, as they are faithful kay Lord, gina-bless ni Lord ang ilang ginahimo. Even simple lang nga mga stall sa kwan, sa lugaw, ang uban, cellphone, ang uban, daghan kayo nga mga gina-bless na ni Lord, nga naman, because they are faithful sa mga butang nga gihatag ni Lord sa ilaha. Amen? Dapat dili kasi complain. Sige, di ka reklamo ba? Sa imong trabaho, sa maniyo, tagahana ni trabaho unoy. Saan pag-bless ni Lord sa imo? Unsay pag-prosper ni Lord sa imo? Gamay lang gani na trabaho nimo, magsige kog reklamo. Muna nga, dili yun ako na ginakunan kining mga media or na dinhi nga, magsige reklamo, wala yun na, di na ako na madunggan na sa ilaha karon, no? Amen? Tama mo diha? So you need to take this as a challenge. Believe that God will bless the work of your hand if you trust God. So, ang Ginoo nga ni bless kang Joseph, He will also bless you. Parehas ra ng Ginoo ni Joseph o kita. Naba mo diya? That's why padayon ta. Amen ba? Genesis 39 verse 5. It came about from the time He made him overseer in this house. Kung tanawon ninyo, grabe ng promotion ni Joseph. Gikan sa iyang balay, gikan sa napasaran niya ang first nga test, padulong na diri sa iyang trabaho, nanapoy testing siya. Di ba? Testing nga di magreklamo, maski tiglimpaso, tigwalis lang sa balay, okay, excellent. Luto, excellent siguro si Joseph nung luto, manglaba, excellent, puti siguro ang hinay-hayana niya. Tanan, excellent, nakita yun lahi, yun ni siya. Hindi tamad ng bataan eh. No? So nakita ni Potiphar, unsay nahitabo, gi-promote si Joseph. See? Hinahinay ng promotion ni Joseph. Verse 5, it came about from the time he made him overseer in his house. Siya tanan ang nag-oversee. Sa tanan nga kabtangan ni Joseph, apil ang mga servant. Siya na ang naggunit si Joseph. Kaya nga naman, tanawon ninyo, thus the Lord's blessing was upon all that he owned, in the house and in the field. Mapabusiness ni Potiphar, mabalay ni Potiphar, bless nga naman, naaman dito ang blessing nga tao. Same sa inyo ah. Dadun ka sa trabaho, magtingala ka, mabless po nimo ang mga gitrabahuan. Dadun ka sa church, mabless po ng church. Dadun ka sa imuhang, sa asag imuhang business, bless ka ni Lord. Amen? Mao po na itabo saya. So, unsay next nga testing karon ni Joseph? So he left everything he owned in Joseph's charge. And with him there he did not concern himself with anything except the food which he ate. Now, Joseph was handsome in a form of appearance. So, gwapo jud ni Joseph. Handsome. Oh, handsome daw. Pero sa iyang gitrabahuan, naapoy nanintal. Oh. Verse 7. It came about after these events, thus his master's wife looked with desire at Joseph, and she said, "Lie with me." Makigdulog ka nako, niana. So tanawon ninyo, sa ang place sa work ni Joseph, naay somebody nga naga-desire. Sa ato pa, pagbantay pod ka sa imong ginatrabahoan. Kay nga naman, naay ga-desire sa imo ha. Oh. No? Pwede na kay mga kauban sa imong gitrabahoan, nga mga silusa pod. Oh. Mga siluso pod, ga-desire sa imong posisyon. Ga-desire sa imo ha, no? Pwede sa imong trabahoan, no? Nagtrabaho ka diya, nag-desire siya, lagwapo lagi ni siya. Ah. Bahala namin yun na ni siya. Ah. Nga naman, there's somebody ka-desire sa imuha mo na pagbantay ka.
Kung napasaran nimo ang baba o baba sa imo ang papa, mama o isuon sa balay, karon na trabaho na ka, pagbantay kay naay ga-desire sa imo para dili nimo ma-fulfill ang purpose ni Lord sa imong kinabuhi. Naba mo diya? Pwede guwapa ka o babae ka, lalaki ka, handsome po ni si Kwan, naay siya diyo. Ano? These events that his master's wife look with desire. Oh. Nay nangandoy nimo. See. Pwede nang imo ang kauban sa trabaho, nangandoy nimo. Oh. Pagbantay ka diha. Kabalo ba mo? Yang imo diha. Okay, sulat 3. God has a plan for your life. A wonderful plan. Guwapo kayo ang plano ni Lord sa imo. Minaw mo mga yot. Guwapo kayong plano ni Lord sa imo. Even ikaw po nga dako na. Nobody can mess it up except you, yourself. Guwapo ang plano sa Ginoo sa imo. Ikaw ra yung makabungkag anang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung desisyonan nimo nga magpadala ka sa mga ga-desire sa imo. Amen? Mga kuban, mabungkag ang negosyo, ngano man, mabungkag ang pamilya, ngano man, ikaw may niguba, kay ngano man, nisukol man po ka sa nag-desire sa imo. Nya, basulo ni mo imong asawa, basulo ni mo imong bana, basulo ni mo yung ginikanan, ikaw niguba, ana, nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pwede ra gamiton ng imong mga igsoon para ma-fulfill ni God and ma-fulfill nila ang plan ni God sa imo, asama ni Joseph. Pero ikaw ra jud pwede di ay mo bungkag sa imong kinabuhi. Amen? Naiga-desire nimong mga barkada nga gubaon ang imong kinabuhi. Taghan kay itintal sa imo. Tira ka mastorya. Sabaan na po ko ninyo. Sige. Genesis 39 verse 8. But he refused. Unsay mo ni mo? Refuse. Ayaw call. Ayaw te. Ano ba? Ayaw lang call. Ano ka, kung youth ka, tintal-tintalon ka diya, na the best nga plan si Lord sa imo ayaw lang sa call. Dili lang. Dili lang call. Dili lang te. Gwapo jud kay ka. Dili lang. Menyo na ko. Patol ka guys, kindi nga na may magnum gi-prepare ni Lord sa imo. Amen. Tama mo diha? Sige. So sa man gingon, he refused and said to his master wife, "Behold with me here. My master does not concern himself with anything in the house, and he has put all that he owns in my charge." Then iyang gingon diha, no? As he spoke to Joseph day after day, adlaw-adlaw jud ang tintal, no? Ang babae ginatintal, ga-desire man sa iyang gubaon jud sa babae katong iyang ang plan ni God kay Joseph. Adlaw-adlaw ang temptasyon. Tanawa daw imong tapad kung ginaadlaw-adlaw pa dagtintal pod. Kada sulod niya sa trabaho, excited na. Naana po nag-desire. Hi, Pogi. Hi, cute. Nasa'y mo gusto? Nasa'y mo pizza gusto? Hi, pizza diya. Nasig palitog pizza diya nga ginatintal. Wala. No. Kabalo mo diri. Mga konjud no. Tinod anay tanan natong mga ginapang kuandiri, mga testimony, realidad ba kay natin mga kauban din nga ginatintal pod sa mga ga-desire. Sa iya nga mga babae. And praise God, grasya sa Ginoo kay refuse niya. Dili lang, grasya ra jud sa Ginoo. Dili lang. Na siya dili lang. Unsay ang gihimo? He refused and niiwas.
Ikaw, dili lang, dili kaya nimo, kabalo ka nga matintal ka diha, ay sig pakyut-kyut diha sa yahapon. Likay-likay niya, balik-balik ug pakyut ka diha, di. Makuan jud ka. Joseph kay nilikay, ni-refuse siya og ni dagan. Kuan ninyo? Dagan. Kabalo mo unsang naa kang Joseph? Kita ninyo? Verse 9. 39 verse 9. There's no one greater in this house than I. And he has withheld nothing from me except you. Because you are his wife. Yan na si Joseph. Now then, yan na si Joseph. Could I do this great evil and sin against God? Maski wala ang imong banag tanaw sa kuha dinhi. Ana ang heart ni Joseph. Ang Ginoo dili na ako ni pwede himuon sa iya ha. Na the fear of the Lord. Align always si Joseph sa Ginoo. Maski wala imong mama o papa ga follow up sa imuha, gatik sa imuha, na kay kahadlok dapat sa Ginoo. Dili ka dapat magbinuang, dili ka dapat sayangon ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Naba mo diya? Wala man imong asawa. Ano sa imuha, no? Wala man imong asawa. Ngano di ay? Ali ra god. Ano siya? Dili lang. Dili lang. Oh. Wala imong bana. Dili lang. Wala mi mga papa ug mama. Di makamaybawaan. Oh. Palungon din mo imong cellphone. Dili lang. Tinagoy kambyo ang plano sa Ginoo sa kong kinabuhi tungod lang nimo. Amen ba? Naba mo diya? If na-fail ka before sa testing, pag-repent lang nga naman, na ay batasan ng Ginoo nga He will forget. Walay sakit ang Ginoo nga makalimtunon. Dili kalimtunon ng Ginoo. But He will not remember. Mag-decide siya nga katong na mali nimo, dili na niya huna-unaon. Basahon niyo tarong. Sige, basahon na to. Diyan siya. Hebrews 8 verse 12. Katong ni sipyat na mo, sipyat na mga pastor, tuloy-tuloy na lang dyan, kalapok na lang dyan ko, dili. Ngayon sa Bible, Hebrews 8 verse 12. And I will forgive their wickedness. I will never again. Remember, wala niya gingon diha, nga kalimtanan na ako. Mag-decide ko, anang Ginoo, nga dili na nako siya, huna-unaon. Ang nahimo nimong sala. Inguna na kakapalangga sa Ginoo. Muna kung namalimang ka, naaingon ana nga batasan si Lord nga i-forget niya katong mali nimo nga nahimo. Amen? Nakakalab ni Lord. Ikatulong nga testing. So, pasado na si Joseph. Tama? Pasado siya sa mga isuon, sa mga kontrabida. Ikaduha, pasado pa yun siya sa babae. Pasado pa po, ikaw po, pasado po ka sa lalaki. No? Kung ikaw po ka na natintal sa lalaki. Okay? So, ikatulong nga area nga gites siya. Kini. Kay kung tanawon ninyo, di ba ni, balibad man yun siya. Tapos kuyaw, yun kayo ning, ning testing niya dito sa babae, kay gibira niya ang sanina ni Kwan ba? Sa to, katong tunic ba to? Oh? Tapos niya na siya dito nga, gi-retry ko niya nga, gi-rape, gihimuan siya istorya ba? No, pero dili gud to tama nga kasing nga Kwan, nga gihimo niya nga, gi-rape niya. Wala, yun to, gihimuan siya istorya ning babae. Oh, gi-grab niya ang iyang coat, tapos, gi-rape ko niya, no? Mao ni nagunitan na ako. Ano siya? Tapos nito upod ang iyang master, ikaw daw, taas kay posisyon. Unsa ikatulo nga place kung asa gites si Joseph sa prisuhan. Gilabay siya sa prisuhan where the third testing is ang pinaka-difficult nga place or adversaries and trials sa to ang kinabuhi. Pwede nga sa prisuhan kagidila na ay mga kauban din nga priso nato, na priso pod. Makita ninyo ang situation sa prisuhan. Di ba? Na ay mga napriso din tag 10 years, 5 years, 6 years. Di ba sa prisuhan, init kaayo, walay makaon. Nga tama na may pagkaon, pero ang ilahang rice dito, brown rice. Dili puti nga rice, brown rice, kay murag itaya na ba kanang mga reject gani nga mga kwan. Baho pa jud kay sulod, init pa jud kayo. So makita nimo, mao ni ang testing na pud nga sunod ni Joseph. Imagine nimo, makakaon siya tama dito sa ilang balay. Gilabay siya sa balay ni Putipar. Tama? Karon nakasuffer siya injustice. Pwede karon murag ana ba? Dili man ako ni deserve Lord nga naingon ani akong sitwasyon karon sa ako ang pamilya.
pwede na akaana nga lugar karon. Kana ganing nagsuffer ka og difficult nga situation ba sa imong balay, sa imong asawa, sa imong bana. So part day na sa testing pod nato. Nga allow ni Lord nga mag-suffer ka og difficult nga situation, kailangan lang na nimo pasaran. Amen? Which is mo ni karon ang naitabo. Potiphar was furious, 19-20, and he heard his wife's story, naminaw niyang bana dito kay sa iyang asawa. And kung asa man siya gidala, so he took Joseph and threw him into prison. So dito na siya. Kabalo ba mo? No? Plano dyan today ni Lord to siya. Nga maingon ato to ang may tabo. Para muadto na po sa next step si Joseph nga mailhan niya si Pharaoh. See? Kay mga wala masabtan nga situation sa imong kinabuhi. Pero another step di ito ni Lord para ma-fulfill niya ang purpose niya sa imong kinabuhi. Sama sa kinabuhi ni Joseph. So God wants you to be strong and He wants you to increase the level of your trials. Asa ka ana, no? Para daw mas malikon ka, dili ka basta-basta nga leader sa tibok kalibutan, kailangan ka i-level up po ni Lord ang imuhang trials. That's why kung sunod-sunod imuhang trials so niya, pag human ani, wala lagi undang ni Lord. Pag ulang gani sa kong banalay, napod sa health na sad. Pag human sa health, kwarta na sad. Pag human sa kwarta, amiga na sad. Amigo, wala lagi undang. Gina-level up ni Lord ang imuhang testing para mahimo kang strong. Amen? Dili ka bibitsugin nga leader. Naba mo diha? Kita mo mapudno kung dili. Imagine mo, nahimo ng head si Potiphar, si Joseph. Tapos, naalang servant niya dito, nga sexy. Na full si Joseph. Unya, katong nga time is kasagsagan sa pamin. Guba ang tibuok. Kwan? Plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kung dito pa siya ma-full. That's why paagi ka ani kay kabalo ko dagang siksi dito sa templo. Kung sa mansyon, dili ka pwede ani basta-basta lang matintal ani nila mo to nga gialaw na ni Lord. Amen. Kami ni agi mi ana, grabe kayo mga testing namo sa akong kinabuhi. Yung mga pastors din ni tanan, agi jud testing kag no. Na one time na ako sa simbahan, pag kuan ako, siksik kaayo nya. Sa ako ajud tubangan, ang lubot jud niya ba, ano ko, Lord, sorry jud kaayo, Lord, anak ko ba, nga naman jud gikarga pa jud na niya dito sa akong tubangan, tapos kikuan ba, test, di ay ito siya, kung makuan ka, madistract ka, ani, before niya nag-open ng church. Nga naman, kailangan ka mo pasar, ani nga mga testing, para di ka basta-basta matumba. Amin ba? Maski unsa na diha, daghan kayong mga youth diha, kaya na nimo i-overcome nga naman. Napasaran naman nimo ni nga mga testing. Amen? Karon, difficult nga place na pod. Imagine ninyo, makita na ninyo ang place karon ni Juan, ni Joseph, nasa sa prison. Grabe siya ka, naglisod siya dito. So, higher na pod ang testing. Tanawon ninyo, ang blessing sa Ginoo, nag-move pod. Gikan dito sa balay ni Potiphar, bless ang balay ni Potiphar. Gibalhin man siya sa prisuhan. Nagyapon ang blessing ni God kang Joseph. Pasahon nato sa 21. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite in the prison warden. So, gihimo siyang mayor di mayores dito. Imagine na nimo, slave ka niya, himuon dayon kang kwan dito. Mayor de mayores nga naman, naaman ang Ginoo sa imo ha. Amen ba? So, siya ang in charge sa tanan dito, no? So, the blessing of the Lord, nag-move siya from house to sa jail. That's why, in verse 23, the warden had no more worries because Joseph took care of everything. Grabe ka, responsible jud ang anak sa Ginoo, no? Dili na ka mag-worry. Iba na ning mga media, dili na ko ani mag-worry sa ilaha. Kabalo na sila sa ilang ginahimo. Kaya kiniman ko sa tuwa, naatay live. No, naatay mga ginahimo ana nila. Sila na, dili na mo worry ana. Nga naman, kabalo ko nga na ang Ginoo sa ilaha.
Even sa worship team, din ako, mag-isa-isa, Neil, nga na, dili na, ang inyo man na, ang Ginoo na man na diha sa inyo ihatag mo ang best. Amen ba? So, ang imong circumstances, your circumstances don't matter if the Lord is with you. He will bless you whether you are in jail or in difficult place or situation. Kung tama imong kasing-kasing sa Ginoo, God is with you, maski unsa ng imong situation, problema sa balay, problema sa pamilya, difficult imong situation, if God is with you, God is with you, Jud. Mukuyog, Jud, ang Ginoo sa imo. Amen? Dili magmatter ang blessing ni Lord sa lugar. Nakuha ninyo? Kaya ang uban nga mga people, abi nila sa lugar lang sila i-bless. No. Kung naang Ginoo sa imo which is naa naman jud ang Ginoo sa tuwa, ang Holy Spirit sa tuwa, mukuyog jud ang blessing niya sa imo Amen? Pero kung wala ang Ginoo, if the Lord is not with you, even if you are in the most favorable place, you won't prosper. Maski unsa pa nang i-open door sa imo diha nga ihatag sa tao nga open door diha, dili ka ma-prosper kung wala ang Ginoo sa imo. Amen? Naba mo diha? So the Lord will make you a blessing wherever you go. That's why we need to be faithful with the Lord. Amen? That's why plano ra jud sa Ginoo nga si Joseph, no, ma-introduce siya kay pero kailangan jud siya iagi siya sa prisuhan sa. So before na fulfill ni Lord ang iyang plano sa imo, na jud ay kag-agianan, which is si Joseph. Dili man niya mailahan si Pero, nga si Pero man jud ang pinakalabaw sa tanan ato nga panahon nila. Dili niya to ma-meet si Pero kung wala siya niagi sa prisuhan. Nakuha ninyo? Dili po na ma-fulfill nimo kung dili pud ka moagi ang testing ni Lord. Naba mo diha? So, pwede nga naamoy ginapangagian karon nga pagsulay. Lord, nganong gidala ko nimo ani karon nga situation? Pangutan na. Isulti sa Ginoo kini. Lord, I can't see the end, but you were working wonderfully. Ikaw jud nagahimo ani. Ikaw ang nagatrabaho ani. Ikaw galihok ani sa tanan. Amen? Kabalo ba mo? Pagkapriso karon ni Joseph, imbis unta nga, moingon si Joseph, Lord, faithful man ko sa imo, gibalibaran ganina ako to si Putipar, asawa ni Putipar. Lord, wala akong makunisukol sa kong ginikanan. Pwede mo ingon si Joseph, umiyon siya, nga nung ipapriso pa man kunin mo na pod, nung sa naman ni kinabuhian eh. Wala kakadungog kang Joseph og reklamo. Nakuha ninyo? Mo na ikaw nga na din ayaw sige reklamo sa imong mga situation. Naba mo diha? Storya yang Ginoo, Lord, kabalo ko na kay plano ani ngano gi-allow nimo ni. Naba mo diha? Tungod kay wala siya nagreklamo kini. While they were in prison, pero cupbearer, baker each had a dream one night, and each dream had its own meaning. When Joseph saw them the next morning, he noticed that both looked upset. Then unsay ang gipangutana? Why do you look so worried today? Makita ninyo? Si Joseph na siya kaugalingon nga problema. Pwede ikaw nga naglingkod diha karon na kay problema. Na kay gigutro sa imo ang kinabuhi. Pero kung tanawon ninyo, katong time nga wala siya nag-focus sa iyang problema, og iyang giatubang ang mga sorrows sa ubang tao, maudi ay ito ang open door para ma-fulfill na ni Lord ang iyang plano sa imuang kinabuhi. That's why, imbis di ay nga magsika guna-huna ng imuang problema, mas maayo di ay nga you try to be compassionate sa ubang people. Selfish manggod kagod kung ikaw lang permanente imong problema. Muna nga din ang vision sa church is mo restore og pamilya. Wala niya giingon din nga wala na kay problema, nga gamiton ka sa Ginoo nga mo restore. Kay ang mga depressed nga tao, magsige ra nag-focus sa ilang sarili.
Pero ang the best nimo nga himuon ana, instead nga mo focus kasi mong sarili, you focus to others. Kanuman wala mang kagi-create ni Lord nga para lang sa imong sarili. You are called to be a blessing. Mo na magtingala ka para sa ato. Aniya? Ato mi sa SPMC. Naay problema mag-asawa. Problema niya ni, grabe gaaway sila mag-asawa. Pag abot dito, pag istorya niya dito, grabe tulo na ako ang kanser. Tulog, grabe na kay kining kanser na ako, naglatay na ani. Tapos, naiisa dito, natanggal na din nini yung nawong, tabunan na lang nimo, mustorya, medyo baho na ana. Makauna-una pa ka sa imong problema nga, away lang mag-asawa. So, din pagka shift ni Joseph from his own sorrow to others' sorrow, didto gi-open ni Lord ang door para ma-fulfill ang plan niya sa Joseph. Same mo karon. Basig puro na problema imong ginaisip para sa imong sarili. Lord, let your will be done. Try to be a blessing sa uban. Dili lang ka magsige concentrate sa imong problema. Amen? So, unsay naitabo, ikat na lang natin nini siya. Tanawon ninyo, na I dream kining duha, na priso ang cupbearer, o katong baker ni Pharaoh, na priso sila. Na daw sila damgo. Ang isa kadamgo sa isa, na isow a grapevine sa verse 14, chapter 40, verse 9 to 11, na sa akong damgo na grapevine in front of me, na siya. Then the vine had 3 branches that began to bud and blossom. And soon it produced clusters of ripe grapes. I was holding Pharaoh's wine cup in my hand. So I took a cluster of grapes and squeezed the juice into the cup. Then I placed the cup into Pharaoh's hand. Ang isa po, doon sa interpret ni Joseph sa iya, tungod lagi, kay naaman si God kang Joseph, kaya to niya interpret. Nakuha ninyo? So, ikaw nga problema karon tungod kay na ang Ginoo sa imuha, kaya ragyapon ni muhatag og solusyon sa uban nga naay problema. Pag step out lang ba, dili ka selfish nga imong sarili lang imong ginaisip. Naba mo diha? So, dili mo fulfill ni Lord ang iyang plan sa imuha nga may imong blessing kung puro sarili lang nimo imong ginaisip. That's why dinhi gi-explain niya na ikaw niya na siya diha, the 3 branches nag-represent na siya tulo ka adlaw. Sa tulo ka adlaw, i-lift up ka o i-restore ka sa imong posisyon as cup bearer niya na si Joseph. And please, niya na si Joseph, remember me. Basahon na ninyo. Please, remember me and do me a favor when things go well for you. Mention me to Pharaoh, so he might let me out of this place, for I was kidnapped from my homeland, the land of the Hebrews, and now I am here in prison. So, nangangyo siya dito sa cupbearer nga, kung magstorya na mo ni Pharaoh, pwede ba ni mo isultipod nga, napriso ba ako diri niya, gipasangin lang na ba ako ng rape? So, pwede to niya isulti. Pero, tanawon ninyo, diri pod ang baker, no, in short, no, gipagawas ang cupbearer, ang damgo aning baker, giihaw jud siya ni Pharaoh kay na-connect raman pod sa damgo na sa baker nga ang baker na siya gidamgo diri na sa ayang dream, baskets of white pastries stacks on my head. The top of the basket contained all kinds of pastries, and the birds came and ate them from the basket on my head. Mao na interpretation nako niya na si Joseph, no? Ang 3 basket, 3 days. Ang 3 days from now, Pharaoh will lift you up and impale your body on the pole. Ibitay jud ka, patyon ka, lain na po dani no nga interpretation niya, no? Then the birds will come and peck away at your place. So at your flesh. Kung tanawon ninyo, natuman ni nga damgo sa baker, no? Nga siya gipatay while ang cupbearer gi-restore. Kuha ninyo? So, kung tanawon ninyo, kung magsige jud ay kagreklamo sa imong sitwasyon karon, di jud ka makadungog og tingog sa Ginoo sa imong kinabuhi. A man who is complaining can never hear what God is saying. Mo na sa inyong situation, dili mo si dapat reklamo. Sa man ni Lord, sa man ni bugas, sa man ni Lord, way sudan, sa man ni Lord. Ayaw. Narigi alaw ni Lord ngano wa kay bugas karon. Para di kasi palit anang imong Shopee diha o Lazada.
Sige, kung pangukay diha, maski wa na gani kay kwarta, sige pagpangukay gyapon. Magpagtipid, anang Ginoo. Di ka kadungog, sige kag reklamo, imo man ang desisyon. So kung tanawon ninyo, pag abot sa birthday, ngano man jud nga wala pa jud gialaw, no, nga maistoryahan jud sa cupbearer. Nga si tawagan ni nga nganong wala pa man gialaw sa Ginoo nga mastoryahan sa cupbearer si Pero. Ngano man 28 pa mala edad ato ni Joseph. Nya at the age of 30 ang plano ni Lord sa iyaha nga ma-fulfill kana nga plan niya sa iyaha. Nakuha ninyo? That's why wala pa to gialaw ni Lord. After pag pila ka tuig, 2 years, dito pa nagkaroon og dream si Pero nga dili ma-explain sa tanan. And kung unsa ang naitabo, no? Dito pa hunaan sa cupbearer si Joseph. Naadyo di ay plano ang Ginoo nga nalimtan sa iyang gitabangan. That's why dili mo dapat mangluod kung naamoy gitabangan nga nalimtan na mo. Diba, usay na kay gitabangan, grabe niya, gipaskwila nimo, wa na ka, gikalimtan na ka, gamay lang nimong hangyo. Gamay ragod ang hangyo ni Joseph. Nga, remember me. Ha? Pero naiuban, gitabangan nimo, wala na ka gi-remember. Nga naman, naaday plano si Lord, nga nung gikalimtan na ka. Mga niya akong asawa na siya. Sa August 1 ba? Ano siya? August 5. Ano siya? Pangita naglugar nga i-date ko nimo kay anniversary nato. Kung wala ko niya gi-remind nalimtan na sad nako kining ang anniversary ba. Ano ko kay naadyo day plano nga usay malimtan nato. Mao na ayo mo pangluod mga asawa kung malimtan ang anniversary, no? Kay naay plano si Lord na malimtan. Pati na ako malimtan yung birthday. So, remember. So, karon na, remember naman ako. Kaya nag-remind po siya, no? So, na mga butang nga malimtan nato, malimtan sa mga tao nga gitabangan nato, ayaw na mo pangluod. Kaya uban, ang mga ginikanan, dili na ma-remember sa mga anak, mangluod na. Ayun na siya, ginalaw na ni Lord para mag-trust pud ka sa Ginoo. Amen? Nga dili, ni mo Ginoo, imong mga anak. Ang Ginoo nga nag-atiman sa imo gikan pagkabata hantod sa maputi ang imong buhok, siya gyapon ang Ginoo mo atiman sa imo. Di ka pasagdan. Amen ba? Naba mo diha? Then ang last. So kung tanawon ninyo, na-explain ni Joseph ang problema o ang dream ni Pharaoh. No, in short, nahimo karon nga leader. Na fulfill ang plan ni God nga mahimo siyang ikaduha nga most powerful nga leader sa tibok kalibutan. Lingkod na si Joseph. Kung tanawon nimo ang ikatulo karon nga testing kay Joseph, which ay kaupat nga testing kay Joseph, which is diri ta mag-end, is testing sa imong prosperity. Mauday niyang pinakalisod, dali lang i-overcome ang mga babae. Dali lang i-overcome ang mga baba sa igsoon o mga ikwan. Kanang sa tawagan ni kining mga parents, ana. Pero ang pinakalisod di ay nga i-overcome is kung na-bless na ka and na-fulfill na ang plan ni Lord sa imong kinabuhi. Kanang mga anak ba nga naging successful na ka, ikaw karon grabe na, lambo na imong business, mo din ay pinakalisod, lutsan nga testing nga naman, imbis nga magpabilin ng imo ang humility, nahimo naman kang hambog noon. Oh. Mantayan na ninyo. Maubayan ang testing nga lisod kaayo lagpasan. Kanang nalambo na ang mga anak, nalambo na ka, murag maglisod na kag humble down sa imo ang ginikanan. Pero si Joseph, kabalo ba mo? Plano ba ya nga ihawon siya? Gilabay pa siya sa pit. Gibaligya pa jud siya. Makita nimo ang kalagot sa mga igsoon, pero unsang gihimo ni Joseph? Sayang gihimo, iyang gipakaon, iyang gisuplayan, iyang gipasaylo ang iyang mga igsoon.
Amen? Basahon na lang na ninyo sa Genesis 37 to 40, 48, no? Then, kung tanawon ninyo, there is a Genesis 48. Verse 12. Then Joseph took them from his knees and bowed with his face to the ground. Gidala, okay na, mura na kag nahimong vice president ba sa Pilipinas? Ano? O niya, ang iyahang papa, kay buta-buta na ang iyang papa. Sa ato pa, di na kay kalakaw, naglingkod na lang. Kung ano niyo? Mao na yung picture ni Joseph karon. Ikaw daw, grabe nakaka-powerful, kumpleto nakag-chariots, kumpleto naka-provided grabe ka-successful na sa imong karir. Iyang papa, kay di nakakita, nagugud-ugod na. Gi-honor gyapon ni Joseph ang iyahang papa. Unsa iyang gihimo? He bowed down with his face to the ground. Magpabilin dapat ang humility nimo maski asa nakadad-on sa Ginoo. Magkuyog dapat ang faith and humility. Amen? Naba mo diha? Pwede ta manindog? That's why honor your father and mother so that it will go well with you. Remain in humility. Magpabiling jud ta nga humble. Amen? Let's be encouraged with the life of Joseph. God has a plan for you and for your life also. And ma-fulfill ni siya if you trust Him. Let's pray. Heavenly Father, salamat. Thank you. Kay mong gipasabot sa mga Ginoo. Kining imong gipaagi kang Joseph. Nga daghan kayog testing ngayang giagian because I believe, Lord, na kay plano kang Joseph. Gihimo nimo siya na second most powerful ruler sa kalibutan during their time. And Father, ikaw nga Ginoo ni Joseph, the same pod nga Ginoo nga naa karon. I believe, Father, nga kining mga gipang-agian na mga testing, kailangan jud ay namo nilagpasan. Ikaw may nagsulti, Father, nga kung naay mga testing sa mong kinabuhi, you will provide a way out. Ikaw mangitag paagi nga malagpasan namo ni. And we will put our trust in you, Father. Igsoon, pasalamati ang Ginoo sa mga testing nga imong gipangagian, mga pagsulay sa imong kinabuhi. Salamat, Father. Kay naa jud ka always nagahelp sa kuha nga ma-promote ko into a higher level of testing. Ikaw, Father, ang nagahelp sa kuha nga malagpasan ako ning mga problema sa akong kinabuhi. I recognize you. I honor you. Pwede nga wakakasabot sa imong magipangagian. Sunod-sunod imong testing. God wants you to be strong. Dili ka niya gusto nga mahimo kang dili lang basta-basta. Gusto ka niya mahimong strong. That's why giagi ka ana niya nga mga testing. You need to be faithful with the Lord. Do not complain. Lord, I'm gonna trust you. Kanadyo kay wonderful plan for me. And gina-train lang ko nimo today. And you will not allow me, Lord, nga matest beyond my ability. And I believe, Lord, that you will bring me to a place which you have planned for me right from the beginning, Lord. Father, thank you sa strength, sa imong grace nga imong ginahatag sa matag usa nga anak nimo dinhi, Ginoo. I pray, Father, nga dili masayang ang mga testing nga among gipangagian, nga we will finish this
we will finish this race. We will fight the good fight of our faith. Because I believe, Father, na i-prepare nga crown for us. Na reward nga i-prepare for us. Salamat, Ginoo. Thank you for your word. Seal your word nga mong nadawat, Ginoo, with your most precious blood. I pray, Father, nga matanom ni sa maing luna sa mong kasing-kasing. In Jesus' name I pray. Amen. Jesus is mine. He's been my